Sobrang nagulat si Samuel sa malaking pera na in-email ng kanyang ama at naguguluhan siya nito kung sino nag-send sa kanya ng email na patay naman ang kanyang ama. Ang sabi ng kanyang kaibigan na schedule email ito nangyari sa kanya. Halimbawa, na gumawa siya ng email ngayon tapos pwede niya ito isend na matatanggap ng recipient na mapapadala ito sa next week. Kung sakaling may nangyari sa kanya pagkatapos niyang gumawa ng email, matatanggap pa rin ng recipient ang kanyang email sa next week at marireceive pa rin ito. Mga ilang sandali dumating si Mr. Chansey sa bangko para magtanong kay Samuel kung totoo ba na ang kanyang pera na in-invest kay Mike Trinidad, totoo ba na wala na. Ang sagot ni Samuel na wala siyang involved sa ginawa ng kanyang ama. Wala siyang kinalaman. Galit na sinabihan ni Mr. Chansey si Samuel na kaya siya nag-invest kay Mike nang dahil sa kanya. Kaya ngayon, wala nang tiwala si Mr. Francis kay Samuel. Kaya winedo na niya ang lahat ng kanyang pera sa Golden Trust Bank. Kahit anong paliwanag ni Samuel kay Mr. Francis na wala siyang kinalaman sa ginawa ng kanyang ama, ngunit hindi na ito nakikinig si Mr. Francis. Naiinis naman si Samuel dahil apektado na ang kanyang trabaho sa iskandalo na ginawa ng kanyang ama. Nawala na sa kanya ang kanilang malaking kliyente sa kanilang bangko at hindi pa rin tumitigil ang mga nabiktima na sugurin siya sa bangko. Pati rin ang ina ni Samuel, nagagalit din ito sa kanyang ama dahil nag-iwan ito ng malaking gulo sa kanila. Naalala naman ni Samuel ang crypto wallet na sinend sa kanya ng kanyang ama, kaya nagtanong siya sa kanyang ina kung ano ang kanyang first word nung bata pa siya. Ang sagot ng kanyang ina, nahilo ang una niyang sinabi. Kaya may idea na si Samuel kung ano ang send phrase ng crypto wallet na sinend ng kanyang ama. Ngunit hindi alam ni Samuel na may nagmamasid sa lahat ng kanyang kinikilos. Habang si Jacob, nag-report naman siya sa kanyang ama na binabantayan pa rin ng kanyang tauhan si Samuel. So far, walang kinahinala na kinikilos or indication na may pinagastuhan ito ng malaki. Monitor na din ang bank account ni Samuel. Wala namang suspicious activity. Ang sabi ni Roldan na masyadong malaki ang pera na iyon, mahirap itago. Ang sabi ni Jacob, pero magaling si Mike Trinidad. Ang sabi ni Roldan, sana hindi kasing galing ang kanyang anak. Ipinakita naman ni Samuel kay Rafael ang malaking pera na sined ng kanyang ama. Pati rin si Rafael sobrang nagulat din nito. May plano si Samuel para sa malaking pera. Kapag nabuksan nila ang crypto wallet, ibibigay niya ito sa mga nabiktima. Ngunit kinakailangan nila malaman kung ano ang seed phrase ng wallet para mabuksan nila ito. Kaya pumunta si Samuel sa bahay ng kanyang ama para hanapin ang seed phrase. Pero nabigo naman si Samuel at nagulat naman siya nung nawawala ang laptop ng kanyang ama. Kinabukasan, nalaman naman ni Samuel na binubuli ang kanyang anak sa paaralan dahil sa iskandalo ng kanyang ama, kaya ayaw na itong pumasok. Pinayon si Samuel ng guro na mas mabuti na sa bahay na lamang mag-aaral si King para hindi ito maipektuhan sa problema ng kanilang pamilya. Pero sa pagpasok ni Samuel sa opisina, dito na nga titindi ang kanyang problema dahil unti-unti nang winedo na kanilang kliyente ang kanilang pera sa bangko dahil wala na silang tiwala kay Samuel. Nagdesisyon naman si Mr. Gomez, ang may-ari ng bangko, na isasanti sa trabaho si Samuel para hindi sila madamay sa isyu ng pamilya ni Samuel. Nasasaktan ng gusto si Samuel sa nangyari sa kanya ngayon na wala ang lahat ng kanyang pinaghirapan nang dahil lamang sa iskandalo ng kanyang ama. Ngunit hindi lang si Samuel ang napiktuhan, kundi pati na si Arasi. Hindi siya pinayagan na umalis ng bansa dahil sa isyu ng kanyang ama. Mabubuksan na kaya ni Samuel ang crypto wallet? Yan ang ating abangan sa Sins of the Father. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos na upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.